Hello Pisces, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So first card ni Pisces, we have be present. You will attract love by enjoying your life as it is. So wherever you are, be all there. Okay? So, yun, maging present ka daw, 'di ba? At sabi dito, you will attract love by enjoying your life as it is. You don't need to pretend to be someone else. You don't need to pretend for someone na hindi ikaw, 'di ba? Kaya ano lang, be authentic to yourself. Kung kung sino ka, kung ano ka, anong meron ka, enjoy it, embrace it. 'Yun ang ipakita mo sa kanila. So, you don't need to please anyone para magustuhan ka lang, 'di ba? So, just be yourself. You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Ayan. Kaya importante, no, na ipapakita mo yung tunay mong kulay. Ipapakita mo yung tunay na ikaw. Kasi tanggap ka, no, kung sino man ang magmamahal sa'yo, sino man ang taong dadating sa buhay mo, lalo-lalo na kung ikaw ay single pa, wala ka pang love life sa ngayon, kung sino man ang dadating sa buhay mo, matatanggap ka niya ng buong-buo. Ma-appreciate ka niya for who you really are. Kaya you don't need to pretend, 'di ba? Bilang ibang tao. So we have forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Ayan. So it's about time na, no, for you also to forgive those who have hurt you in the past. At let go mo na. No? Mas magandang magpatawad na at i-release mo na yung sama ng loob, i-release mo na yung galit, yung mga resentments, yung mga tinik sa dibdib mo. It's about time na to clear your heart, to clear yourself from those, mga mga kumbaga pabigat, no, sa inyong sarili, pabigat sa inyong damdamin at sa inyong isipan. So, yun. At saka for you to be able to move on, 'di ba? Lalo-lalo na kung galing ka sa separation. For you to be able to move on, 'di ba? You really need to accept what happened, magpatawad ka na, and i-release mo na. Release mo na 'yon sa buhay mo. I-release mo na 'yung tao, kung kaya mo, or kung handa ka na, and i-release mo na lahat ng mga tinik sa dibdib, no, na dulot ng sitwasyon na 'yon. So we have very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ayan. Kasi nga kung hindi mo naman sigurado sa sarili mo, kunyari, pwedeng sa isip mo, nag-aantay ka, no, ng person, nag-aantay ka ng perfect match mo, or nag-aantay ka um, ng possible na maging jowa mo. Pero kung hindi ka rin naman sigurado, no, handa ka na ba? Handa ka na ba talagang pumasok sa bagong relationship? 'Di ba? Kung yun, hindi ka sigurado pa sa sarili mo, then papaano nga naman? Ano mangyayari when the opportunity knocks, 'di ba? Na nandiyan na yung person na gusto mo, 'di ba? Dumating na, makikilala mo na yung person na hinahangad mo. Pero hindi ka sigurado sa loob mo. Sigurado ka na ba na handa ka ng pumasok sa relationship? Kaya na ba na pumasok ka sa bagong relationship? 'Di ba? So you need to be clear with what you want muna. 'Di ba? Bago ka mag-manifest, bago ka mag-pray, no? Hihingi ka ng kung sino man, 'di ba? Dapat handa ka muna. Dapat sigurado ka muna sa sarili mo kung ano nga ba talaga ang gusto mo. So we have heart-to-heart conversations, honestly discuss your feelings with each other.
no? For those of you na nasa relationship na, 'di ba? Mahalaga no na lagi kayong magkakaroon ng heart-to-heart conversation. Yung bang kahit kamustahan, yung casual conversation pag uwi ka ng trabaho, at the end of the day, 'di ba? Kamustahan, kumusta ang araw, ano mga nangyari, 'di ba? Mahalaga yun 'no, na kahit ganong klaseng conversation lang, casual conversation lang, yun totoo pa rin, yun totoo pa rin, yung honest pa rin kayo sa bawat isa. Totoo pa rin yung mga kikinukuwento mo or shine-share mo with your person. Lalong-lalo na yung mga seryosong bagay 'no, na dapat pinag-uusapan. Dapat kayong dalawa, dahil relationship kayo, yung nasa relationship, kaya dapat kayong dalawa yung nagkakaroon lagi ng update sa bawat isa, 'di ba? Nagkakaroon kayo ng heart to heart na pag-uusap, no? Seryosong pag-uusap. So we have released your ex. The time has come to clear your energy and it's about time na to release your ex. Kasi baka mamaya nakakaapekto pa rin, no? Naghiwalay na kayo, ni-let go. Kumbaga, nag, siguro may break up na, nagkaroon na ng break up, pero hindi mo pa rin siya nila-let go totally, 'di ba? Maaring siya pa rin ang nasa isip mo, siya pa rin ang nasa puso mo, siya pa rin yung hinahanap mo, 'di ba? Kaya maaari no na nakakaapekto na 'yan sa buhay mo, sa mga desisyon mo, yung gano'n. Or po pwede kasi na kunyari, meron ka ng bagong relationship pero, may bago ka ng person, pero lagi mo pa ring iniisip si ex mo. Pupuwedeng may mga gano'ng sitwasyon. Kaya parang nakakaano 'yan, nakaka nakakanega ng energy at pupuwedeng masabotahin 'yan yung current mong relationship. Kaya it's about time na for you to release, 'di ba? Release your ex para nang sa gayon maka-focus ka na sa current relationship mo, maka-focus ka na sa current na person mo sa buhay sa ngayon. Kasi 'di ba, unfair naman 'yun, no? Kung may bago ka na, pero hindi mo pa rin makalimutan si ex. So what else? We have King of Pentacles. Ayan. So you may be dealing with someone ano na um very successful na sa kanyang money, career, and finances. Ano 'to, maaaring ito yung i-a-attract mo 'no, kasi 'di ba sabi dito, "You will attract love by enjoying your life as it is." So, for those of you who are still single sa ngayon, wala pang manliligaw, wala pang kahit sino, so maaaring ito 'no, isang katulad ni King of Pentacles ang maaaring dumating sa buhay mo. Someone na medyo matured na siya, 'di ba? Pupuwedeng matured by heart, matured by age as well. Kasi very successful na din ito. Maraming pera, maaaring yayamanin ito, maaaring ano siya, established na siya sa kanyang money, career, and finances. Maaaring may negosyo na, marami ng savings, as in estable na siya, no? Very successful na sa buhay. We have the devil at maaaring isa siyang Capricorn, ano? Maybe you're going to be dealing with a Capricorn person. So, maaring ganyan, Pisces. So, what else? We have the Empress. Ayan. So, you know what? Maaari talaga, no, na baka magka-developan kayo nito agad-agad. Baka mauwi agad ito sa isang relationship. Kasi, pwedeng ang iba sa inyo, ang iba lang ha, kasi hindi pare-parehas ng sitwasyon tayo. So, for some of you, maaring handa na rin mag-asawa, handa na rin na maging isang nanay, handa na rin na magkaanak agad. Kaya kung eto si King of Pentacles ang makikilala mo at gustuhan talaga kayo agad-agad. So, napakaganda kasi maaari din 'no, na kasi matured na din siya. So, maaaring ready na din ito to settle down in marriage 'no. Kaya kasi wala mo ng poproblemahin, eh. Successful na siya sa money, career, and finances, 'di ba? Kayo din maaaring, ano na din kayo, financially stable na din kayo, 'no? Kaya hindi malayo 'no, na mangyari na magkakaroon dito ng pag-aasawa agad, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.